Network Entertainment. We remove obstructions, but we do not remove yung chance for them to make a living. Bakit? Tama. Sabihin na, tinanggalan nyo ng pwesto, paano maghanap buhay? Pwede po mag-online. You can sell it on marketplace. You can sell it sa kapitbahay mo. Or, minsan nga sinasabi ko na meron po kayong pwesto sa loob. Patingin nga, ganito. Tibagin nyo po to, buksan nyo ng isang bintana. Diyan kayo magtinda sa loob ng bahay. Yeah. Di ba? So, I give them an option. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkwakwentuhan lang tayo sa pantry. Kasama ko ang aking co-host, si Zar de los Reyes, CRSP, career coach, Upwork expert, the freelancing czar. Ito na ang part 2 natin sa episode with Sir Gabriel Go. Siyempre, ang head sa MMDA Special Operations Strike Force. Ang ganda ng astig ng pangalan. Yung Strike Force sa wrestling yun. Diba nanonood Seryoso? ka ng wrestling? Oo. Pero hindi ako umabot sa mga Strike Yung Force. tag team yan, si Tito Santana at si Rick Martel. Kailan yan? Alam mo, Hulk Hogan lang yung Yun lang kilala mo kasi. Jake the Snake, ganun. Mga Undertaker, mga ganun. Oo, mga ganung level eh. Like and subscribe to the Underpaid Podcast. Zar, ikaw na magsabi nung Ayun, so dun sa LinkedIn ko, just follow and connect sa LinkedIn. And then my social media channels would be at My Other Office PH. Also, you can follow my personal ones. Palagi ako nagte-tennis ngayon eh. So, pwede kayong pwede nyo ko i-add sa Zar de los Reyes 1. Okay. Ayun, at saka huwag kayong mag-hesitate magtanong about career, questions about sweldo. Gusto nyo tanongin kung magkano yung sweldo ni Stanley. Alam ko lahat yan. Underpaid. Oo. Underpaid rin ako eh. Oo, alam na lang kung gusto nyo tanongin. Okay lang. Basta the best way to reach me would be LinkedIn. Okay. Meron tayong social media accounts for the Underpaid Podcast, Facebook, Instagram, TikTok. Tapos kung gusto nyo mapanood yung video podcast, bukod sa Spotify, nasa YouTube channel tayo ng The Pod Network Entertainment. Ako naman, personal na mga social media accounts, Stanley Chi. I-type ninyo. Tsaka sa LinkedIn, meron din ako. Makikita nyo, humor, wit, and Ginagamit sex mo ba? appeal. Ginagamit mo ba? Yun ang job title mo? Dun, nakalagay lang dun Ano sa yung title sa mo? status lang. So ano ka? Siyempre, ako, host, comedian, podcaster, creative director. Creative director. Ngayon? Kahit naman nun pa, I used to work in advertising kasi, sir. So, Oo. yun, ang mga naging trabaho ko dati. Bukod sa pagiging art teacher din sa mga bata. Ayun, before we start, di ba, nung Sunday, we went to this event. Meron kasi kami pinuntahang restaurant, Sir Gab, yung Cafe Isabel. And they're offering yung free photoshoot ng mga pets namin. Dinala ko yung aso ko si Topper, the Supladog. Dinala niya yung aso niyang si, Si Sky. Oo. Binigyan kami ng promo ng Snappets. May free pictorial for our pets. Tsaka pinakain din nila yung mga alaga namin. Alam nyo, Yeah. napansin ng mga, yung mga nanonood din sa clearing operations namin, pag may mga animals na dumaan, cats, dogs, Yeah. very friendly ako. Oo. Kasi Talaga? I'm an animal lover. I Ay, have a wow. total of, kung di ako nagkakamali, 12 dogs. Wow. Ang dami. Alam mo, okay 12 yung dogs ako. okay maging animal lover, Sir Gab. Alam mo bakit? Bakit? Pag ikaw ay animal lover, ibig sabihin, hayop magmahal. Ayun. So bigyan mo na si Sir Gab ng Totoo yan. t-shirt. So, okay, doon sa Cafe Isabel, sa San Juan, Oo. which parang for a lot of people. Masarap yung pagkain. Oo, hindi lang siya culinary bata school. pa lang, Oo. pumupunta na sila sa Cafe Isabel. They have the Fur Baby Weekends at Cafe Isabel on Fridays, Saturdays, and Sundays from 2 p.m. to 7 p.m. So, bukod sa human food nga daw, sabi ni Chef Jean Gonzalez, merong dog food. You can order dog food rin. Shout out kay Mark and kay Lou Gonzalez ng Snappets. You can have your photos ng inyong mga pets taken by them. Siyempre, may bayad yun. Pagka, Baka Fun! Dalhin mo yung mga dogs Pwede. mo. Pwede ko dalhin yung dalawa kong giant poodles. Pwede. Actually, pwede. meron nga person na may giant poodles nga siya, di ba?
Ang dami, lahat ng klaseng breed dinalaro. Yeah, they're very, ano. it's a very friendly restaurant. Ano nga weird nga kasi parang yung mga aso, they can freely roam. So wala masyadong yung dalawang inhibitions. giant poodles namin, nakakatuwa yung pangalan. Ano? Bravo and Prima. Bakit? Alam niyo bakit? Di ba yung lumang panahon, the old times, Bravo biscuit, tas Prima na biscuit. Okay. Akala ko, Yun ba yung favorite mo? Or... Hindi naman, we just thought of something different, nakakaiba. akala ko Primavera dahil Vespa. Vespa Primavera. Kasi mahilig siya sa Oo eh. sa motorcycles. O nga pala, overall. Sir Gab, ano ba yung mga motor mo tsaka mga sasakyan mo? Hindi ko na itanong sa'yo yun eh. Oo nga. Sa part 1, hindi ko na itanong sa'yo. Well, Baka yung mga, i-clear rin daw yan eh. Kasama rin sa clearing operations. Actually, I'm also a motorcycle rider. Yeah. So, mahilig ako magmotor. It's just that yung current work schedule ko does not allow me to ride as much as I want to right now. So, syempre, pag weekends, pag minsan may pahinga, I'd rather spend it with the family. Pahinga ako sa bahay, yung ganon. Pero more on mga big bikes. So, GS, Triumph, yan yung mga ginagamit ko. Although I have a Vespa, may nakakatawa dyan sa Vespa na yan. Sa big bikes, hindi ako nadadapa. Never pa ako nadapa, to be honest. Oo. Pero sa Vespa, would you believe, paparada na ako sa bahay. Sumemplang ako sa Vespa. Talaga? Bakit? Anong nangyari? Kasi for some weird reason, merong plastic sa kalsada. So yung plastic niya, nagulungan ko, pa-curve. Pa-curve. So dumulas, di ba ang Vespa, wala namang clutch, lahat. Yeah, wala. yeah. Oo. So imbis na preno, napiga ko, Oo. dumulas ako. Oo, so yun yung nakakatawa eh. Kaya nung yung mga friends ko sabi sa akin, anong nangyari sa'yo? Hindi ako sumemplang sa big bike. Sa Vespa ako sumemplang. Anong Vespa mo? Sprint o Primavera? Sprint. Sprint. Tapos ano? Sorry, Primavera, yung 75th anniversary. Oo. Yung parang gold ata. gold, no? yes. Yun. So, saan ka nag-ride? Sa Rizal? Kung saan lang. Subic. Si Subic. Oo. Clark. Breakfast lang. Diba doon sa Ganun may lang. Rizal? Ano pangalan nun? Yung road? Marilake? Oo, Marilake. Hindi ako nag-ride doon eh. Kasi unang-una, di ba, the trending issue right now, sobrang Actually, dami. Tapos, kasama ba yun sa sa ginagawa mong work? Yung bawal na mag-racing doon or alam mag-stunts mo, or... Marilake kasi is outside of Metro Manila. Okay. Pero, when we're gonna talk Rizal about... nga pala, no? Yes. But if we're going to talk about road safety, kasama yan. That's why nga we are promoting, one, kailangan naka-helmet, proper riding gears, proper education, kailangan may lisensya. And also, that's why we're promoting MRA, yung Motorcycle Riding Academy namin sa MMDA. Kasi we notice a lot of riders just for the sake of may lisensya na, alam mo yun, natuto lang. Paano ba magmotor? Ito, piga. Two down, one up. Okay na yan. Walang proper training. Free yun. It's free. It's free. Tapos may certificate yun after you're done with the training. Saan ka mag-enroll? Sa Pasig, sa MMDA. Andun yung Motorcycle Riding Academy namin. So it's very helpful in such a way na you'll be taught of the basics. Basic on how, for example, even yung kunwari, nahulog yung motor mo, kung paano mo iakyat, ituturo yun. Okay. Yes. Bukod sa motorcycle enthusiast, mahilig rin siya sa relo. Oo nga. Sabi ko sa iyo, yung mga mahilig sa kotse, mahilig sa motor, mahilig rin sa relo at sapatos. So pwede ba malaman ko ilan ang collection nyo ng relo? Pwedeng pass. Ibig sabihin marami. Mukhang marami. I have a couple, pero kasi I started, yung pinakaunang watch that I bought from my own money was way back 2014. So that was my first step going into the luxury brand, which is a Tudor Black Bay. So yung kauna-unahan ko. So 2014 pa lang, nag-umpisa na ako. But hindi naman katulad ng ibang watch enthusiast na grabe yung isang buong kwarto, isang buong cabinet, punong-puno. Hindi naman. I also have mga Seikos. I have those. So ako naman, it's not just because of ito kasi trending piece, mataas ang value, I buy this. No. I buy this because I like it. You like the design. I like the design. Nagagandahan ka. Imagine mo, before nga, di ba, yung mga Tudor na Pelagos, hindi naman pinapansin yan eh. I have that kasi gusto ko. You like it. It's not just because of, I want to collect it for the sake of value and to have it sold or resell it in the near future. Hindi ganun. Ako, nagagandahan ako sa suit mo ngayon. Ganyan yung gustong-gusto ko dati. Alin? Yung Apple Watch? Yan yung suot mo na kulay blue, no? Buti hindi ka tinanong na ba't blue yan? Green ka. Hindi, watch face lang to na da-download sa app. Pero
nagsusuot ka ng ganyan sa mga clearing operations mo? Well, sometimes, kasi ako naman, Hindi ka natatakot na baka manakaw? Or... baka matikitan ko sila pag subukan niya lumapit. No, kidding aside. Hindi, kasi ang sa akin naman, I wear what I want depending on the mood and depende kung ano yung suot ko. It's not for bragging rights na, meron akong ganito. No. I just wear it because meron ako eh. Gusto kong gamitin. And it's self-satisfaction. Yeah. And kaya sinasabi ko I don't care if people will see na, uy, anong klaseng watch yan? Yeah. Diba? Hindi naman sikat, hindi naman collector yan. Ba't meron ka? Gusto ko eh. Meron nga ako yung 7 Fridays. Yeah. Meron ako noon. Just because I like You like how the it design. looks. Yeah. Pero ang hirap basahin yung oras. Talaga? Di mo maintindihan. Industrial kasi siya eh. Alam mo yung isang nag-interview sa inyo, watch enthusiast yun, si Cedric. Oo, nakita Diba? talaga? Nakita mo yung watch niya eh. Oo. Pwede na ba natin sabihin kung anong watch niya? Ano yung relo niya? Ano nga? Submariner. Diba? Talaga? Anong kulay? Black. Ayun yung yun yung parang ordinary na submariner, itim talaga. Yun lang yung suot niya siguro nung araw na yun. Baka meron siyang... Meron baka pa yan meron yung mga pang iba. vintage, gano'n, mahilig sa ganyan yan eh. Yes. Yun. Dati, pag naka-blue, tinatanong, atinista ka ba? Oo. Diba, pag blue. Eto, Pero meron din yung kulay green na version, yung Hulk. Yes, tinatawag yung Hulk. nila. Talaga? Meron pa isa yan. Yung black yung gitna, then green yung bezel, Starbucks. Meron. Iba-iba yan eh. Yan. Oo. So, ganon. Sa sapatos naman, ano yung mga sapatos na kinokolekta mo? Kung ano lang yung magustuhan ko. Same thing. So, like what? What do you have right now? On rotation? Rotation, ngayon yung On Cloud. On. I have the On Cloud na Monster. Ay, meron akong once. Totoo bang komportable? Oo, in fairness. Oo. Ang lambot niya. I mean, Ay, sat mo now. naka-leather shoes ako. Naka-leather shoes. So I have the On Cloud Monster. I have di ba yung uso ngayon, yung Loewe na On Cloud. So maganda naman siya. So yun yung mga ginagamit ko. I have several sneakers from LV. Talaga? How about local brands? Local brands. Di masyado. Wala akong local brands to be honest. Yeah. Pero more of pag yung mga rubber shoes ngayon, yun yung nahihiligan ko, yung Samba. Okay. Ay, Adidas na Samba. Alam mo, yan yung uso nung college ako. Nakita ko ganun suit ni Jao Mapa eh. Talaga? Tapos kung gusto mo ng comfortable na sneakers, next to On Cloud, sobrang comfortable ng Vomero. Talaga? Nike Vomero. Yung nawala sa uso yung... Yan ba yung Hoka? Hoka, oo. Oh, yung Hoka, I have one. Pero yung Hoka ko, waterproof. So medyo matigas siya. Pero sabi nila, very comfortable daw yung mga running shoes eh. Oo. Pero next na masasabi kong very comfortable, Salomon. Okay. Yeah. Rugged, Salomon. umulan. Actually, favorite ko yan kasi minsan hindi mo maiwasan. Paglabas mo ng bahay, maaraw. Pagbaba ko sa clearing, muulan. So at least pag Salomon, umulan, umaraw, okay lang. So yun yung mga yung mga recommendations mo, Salomon, hindi Hoka, no? On Cloud, no? On Cloud. Yung dalawa, tsaka yung isa? Vomero. Vomero. Yung ano yung poor man's version ng On pag wala kang pambayad nun? Kasi medyo mga 9,000 yung On eh. Hindi, teka, merong mura nga. May murang On Cloud. Meron ba? Mga 7,000. Oo. Or bumili ka sa Japan. Yeah, sa Japan, mura siya. Pero kung if you want a cheaper alternative for On Cloud, I would say Adidas. Medyo makapal yung swelas niya. Parang bounce ata. Adidas bounce. Okay. Ang ganda nun. Tapos very comfortable din siya. So, ano sinusuot mo pag clearing operations? Iba-iba. Kita ko naka-on Iba-iba. eh. It depends on my mood. It depends on the day. Like for example, today, syempre it's Monday, so we are required to wear formal office wear. Medyo corporate yan. Corporate Corporate. shoes. Oo. So it depends on my outfit for the day. Depende kung Okay. saan ang punta ko. Anong favorite mo? Sa ngayon, Oo. parang lahat naman. Kasi dapat talaga running shoes, no? Running shoes ang O syempre, Hindi. Or at naglalakad least lagi eh. comfortable. At least comfortable. Okay. So, but if we're going to talk about comfort, sa ngayon Kasi on all talaga. day. On. All day kasi yan, di ba? Pero yung favorite, wala eh. Kasi I buy it just because nagustuhan ko na ganda ako. Yeah. Hindi yung kasi, uy, sikat tong model, bibili ko. Hindi ganun. Sa kotse naman. Ano kotse mo ngayon? Ngayon, Ford na pick up. Yung Raptor ba yan? Raptor yan. Yun yung issue ng office. Yung personal car mo. Well, I have a van na ginagamit ko. I change cars. So, kasi di ba operation. So, Tsaka for safety and security purposes na rin. No? Oo. Saka, yun nga. But ngayon, I'm more inclined sa mga vans.
Saka mga AUVs. Yeah. Hindi na ako, before kasi nung kabataan natin, gusto mo yung mga kotse, sedan, two-door. Umabot ako dyan Nilagpasan ko yan. Pero ngayon, gusto ko na lang yung comfortable. Ano yung Tama. college car mo? Subaru. Talaga. STI. Subaru. Nice. Yan yung mga Pinagdaanan ko yan. Subaru na GH body. Yeah. Tapos pumunta ako ng GRB. Yeah. Tapos GVF. Alam ni Stan yan. May mga Subaru EyeSight, may mga ganun sila. Talaga. Wala na. Nung time ko nang tapos ako sa ngayon. EyeSight, nang pumasok EyeSight, wala na Yung pinakahuli ko yung WRX. Wala pang EyeSight. Pero ngayon ganda, no? Ganda, maganda. Yung nga lang, may kamahalan. Oo. Magkano yan? Hindi, mahal talaga. Okay. Mahal na. Mahal talaga, mahal. Oo. Alam mo yung mga kotse yun, comparing to back in college, Yeah. layo. Layo naman Yung kotse price, na before na 1.2 million, ngayon 2 million. Would you buy a Chinese car? Yeah, I will. Anong brands ang nagugustuhan mo sa Chinese car? Ngayon di ba we're very into electric Yeah. era na. There's this car that I tried out last week. Oo. It's called ROX01. It looks like a Defender from outside. It's as big as a Defender. Imagine, it's called EREV, Extended Range Electric Vehicle. Yeah. 1,200 kilometers. In one capacity of electric plus a gas. Pero yung gas niya, it's not being powered to power the car, but it's used to charge the battery. So, siguro yan yung isa sa mga pinaka-na-amaze ako right now. Kasi one, it's a full-size SUV, 7-seater. Comfort-wise, parang pinagsama mo ang Lexus LM, na pinagsama mo ang Alphard, na pinagsama mo yung GAC na M8, yung upuan GAC. niya. Oo. Grabe, sobrang comfortable. May masahe. As imagine mo, yung Really? yung drop-down monitor niya, touchscreen. Di ba normally yung likod, wala na, hindi na touchscreen. Oo. So, I would say that's currently, hindi naman one of the best kasi ang daming electric vehicles, ang daming China vehicles. But I would say Chinese technology is slowly becoming very competitive. Yeah. BYD is really nice. I like the Yung Sea baterya Yeah. nga, yung Tesla nga, Ang ganda nagpapagawa nga, sa BYD. I BYD. like the Sea Lion 6. Tama? Sea Lion Yo, 6. Sea Lion, SUV. oo. Ganda yung Ganda nun. Yung Shark na bago, ang ganda. Kaka-launch lang nung Shark. Baka may test drive po dyan, BYD. Ito. Mga over the weekend. Yung lang po. test drive, yung sa Friday, GAC. Tapos may launch ng Nissan Patrol sa Friday. Ang ganda ng Nissan Patrol. Yung bago, Magkano na ba Bago. Nissan Patrol ngayon? I-announce sila sa launch. Kaya kami pinapapunta. Usually, magkano na now? Hindi ko memoryado lahat ng presyo. talaga? Pero nakita ko kanina yung Nissan Patrol na bago. Pero hindi from the dealer. I saw it from a gray market dealer. Napadaan Ka, lang. yun, embargo pa yan. Kumbaga, pag nakita mo ngayon, wag mo muna ipopost. Yeah. Sa yan, Nakita ko Friday. Nakaharap to. Sabi ko, ganda ng bagong Patrol. Kaya marami nang humaling dyan sa Nissan Patrol na yan eh. Pero nakasagas ng Patrol. Sorry. Hindi kasi, Talaga? Oo. Sabagay, it's a good car. It's a big- Nagkaroon ako ng I have the V8, yung Royal. Oo. Ginamit ko siya ng mga isang linggo. 11,500 yung Oh my gas ko. God! Would you accept kunyari may nagpa-test drive sa'yo? O, Sir Gab, pahiramin namin sa'yo ito 7 araw. Balik mo sa amin. Naka-full tank yan. For one, kasi mahilig ako sa kotse. Oo. So, syempre, being a car enthusiast, wow. Syempre, Yeah. gusto ko yun. Oo. Diba? Pangalawa, right now, meron mga ganong instances. Like, I'm not sure if tama yung pronunciation ko. Jayco? Jayco. oo. Jayco? Yeah. Si Umoda and Si Jayco. Umoda and Jayco Jayco. yun. They lent me yung SUV nila. So, yun. Nasubukan ko yun. Then, ito nga yung ROX. Oo. Yeah. Why not? Diba? Masubukan natin. Oo, sige. I-recommend kita. Kasi mahilig ka talaga sa kotse. Oo, Yes. parang nakikita Diba? ko yung Car passion enthusiast, eh. it's something that you can do na pagka kunyari, sa tagal mo sa industry, no? After a while, baka pwede ka ng parang James Deacon. Oh, diba? Pero in fairness, Oo. Stan, yung ROX01, after I use it, a week after, nung binalik ko, alam mo, bumili yung friend ko. Okay. Kasi I use So, pwede pala, umakit ako no? ng Antipolo. Pwedeng influencer. Para kumain sa restaurant nila. Then sabi ko, you want to check the car? Sabi ko, sige, tingnan mo lang. I'm not even promoting it. Oo. Kasi sabi ko, it's just a perk na pinagamit sa akin to try it out. Wala silang Yeah. sinabi na, sir, paki-post naman na wala ginamit mo sinabi. to. Wala. Actually, lahat. Wala naman Yeah. nagsasabi na, uy, Sir Gab, post mo naman yung binigay. Post naman yung pinagamit. Wala. It's just on my own na nagpapasalamat ako. So, nung dinala ko yon, sabi nung friend namin, anong kotse to? Sabi ko, sabi ko, ROX, gano'n. Yan. Pinakita ko yung loob ng kotse. Na-amaze. Alam mo, Yeah. on the spot, sabi sa akin, ano number nung owner? Bigay ko. Binili.
On the Binili spot, ka agad order. eh. Galing nga. Nagulat ako. Hindi, pero, yeah, why not? Yeah. At saka dun pala sa mga clearing operations nyo, di ba syempre mainit, Yes. may maaraw, Mm. nagsasunblock ka, meron ka bang skincare Parang routine? kailangan eh. Kasi alam mo yung maganda yung skin nyo. Oo. Okay, siguro ang pinaka-regimen ko lang naman. The normal, syempre, we wash the face before and after, pagdating ng gabi. Yung sunblock, correct me if I'm wrong sa pronunciation. Biore? Biore? Biore. Biore. Oo. Yung UV something. That's the one that I use. Kasi hindi naman ito para papapogi or what, but it's for the protection din ng skin. Kasi Syempre. syempre, UV, Ayaw mo magka-skin cancer, skin di ba? cancer, Oo, di yun ba? yung kalaban. Kasi ako, I operate kahit 12 noon. Saan mo nilalagay? Sa Ah, mukha talaga? lang? O pati sa kamay ba? Sa mukha, Leeg. sa leeg. Yeah. Then I also apply it sa arms. Sa arms. Ko. Oo. Sa legs, hindi na. Wala na. Wala na, nakatakip naman eh. Oo. Sabi nga nung iba, ba't hindi ka magsuot ng yung parang rash guard? Sabi ko, ang init. Sabi ko, might as well hayaan mo na lang. Hanggang 12, pati 12 noon, nagki-clear pa rin kayo. Pag inabutan kami, kasi we start as early as 6. So minsan, mag-start kami ng 6, matatapos kami ng 9 a.m. So, tapos na, di ba? Babalik yung tow truck for the second strike. So, magde-deploy ako ng mga... What do you mean second strike? Parang first operation, second operation, third operation. So, when you say Okay. strike, yung pag-strike mo ng operation, so we call it first strike, second strike, third strike. Okay. So, yung first strike ko, I start at 6. Matatapos around 9. So, by 9:30 to 10, may tow truck na nakabalik ulit sa base. So, magde-deploy na ako ulit. So, pag nag-deploy ako ng 10:30, we'll finish at around 12:30, 1. O minsan, pag kunwari, talagang medyo napalayo, 2 p.m. So, pag wala akong meeting, wala akong ibang lakad na requires me to be there, andun ako sa clearing operation. Yeah. Nandun ako kasama ko yung mga So, tao ko. simultaneously yun? Like, ilang areas yun? Kunwari strike 1. Strike 1, usually we start in somewhere in Quezon City na mga mabuhay lanes. Okay. So mabuhay lanes, these are mga routes that we use as an alternative route. Pag ayaw mo, for example, ayaw mo mag-EDSA, ayaw mo mag-C5, gusto mo maglooban, so yan yung mga kiniklear namin. So normally, it's Quezon City towards Manila yan. On the second strike, for example, meron tayong 8888 complaint. Saan? Caloocan. Okay, Caloocan tayo. So from Caloocan, pag naubos yung tow truck, balik na tayo. Pag hindi naubos, for example, nasa Caloocan tayo, why not let's go all the way to A Bonifacio? Kasi mabuhay lane din yun eh. Yeah. From Manila to Quezon City to Caloocan, interconnected yun. So tatagos na ako. Tatagos ako ng Caloocan, QC, Manila. Pagdating ko dun sa Manila na side ng A Bonifacio, hindi pa ubos yung tow truck. Diretso tayo ng for example, tagos tayo ng Pamanila, Rizal Avenue. So, yung clearing area namin, it's not limited only to, for example, ngayong araw Quezon City lang tayo. Hindi. Quezon City, Caloocan, Manila. Yung mga nearby, magkakatabi. Oo. Tapos pagdating ng hapon, third strike. Saan tayo mag-operate? San Juan. Yung San Juan, it interconnects San Juan to Mandaluyong. Yeah. So, nakikita niyo yung San Juan, Mandaluyong, Makati. matrix ng operation na all throughout Metro Manila, if not all, almost all, napupuntahan every day. Do you feel lost, doubting yourself, and tired? You question your worth and existence? Well, I'm here for you. Hey, this is Gailey Chavez, and I'm the host of Free Yourself Podcast. My podcast talks about self-love, self-discovery, and growth. This is for everyone who wants to live their fullest life and become the person that they could be. Let me help out and remind you that this is your life, your path, that you are not broken and you are worth it. Catch me every Friday at 8 p.m. See ya! Okay. May napanood akong clearing operation ninyo, yung parang may sari-sari store siya. Caloocan ba yan? Hindi ko maalala. Basta yung sinabi mo na gusto nyo ipakita ko yung tindahan nyo dati nung pandemic hanggang sa ngayon na Gina-Google gumanda Maps. yung tindahan ninyo. Ito nga Imbis na nakakatawa. bawas, ginawa nyo, naggawa kayo extension eh. Ito nga nakakatawa Oo. dyan. Ito yung Google Maps. Yeah, Google Maps. Oo. Oo. Nagpakita ka ba? Sabi ko nga sa'yo, Oo, diba? nag-argue siya. Oo. Meron siyang evidence. Meron siya, medyo intelligent yung argument. Oo. Oh. Actually, nakakatawa nga yun. Saan mo kinuha yung Google? May nagbigay ba hindi. ng Google Maps? Ito nga nakakatawa. Oh. May
ito nga nakakatuwa rin no? Yung ginagawa nating efforts, nagkaroon siya ng impact sa mga tao na sila na mismo, parang nagiging bantay na rin sila sa area nila. Uy, Sir Gab, tinan mo to. Pipicture. Sir Gab, tinan mo to. Naisagabal, pwede ba to? So, someone, nung unang punta ko, so, winarningan ko, tinanggal ko yung ibang bakal niya. Tapos iniwan ko yung iba, di ba? Sabi ko, babalikan kita next week, Tuesday, ganun. Nung pagbalik ko on the 2nd, sabi ko, anong weekend na yun, biglang may nag-message sa akin, Sir Gab, ito yung transformation ng tindahan ni nanay. So, tinignan ko, oh my God. Oo nga, no? From 2006 to 2010, 2014, 2016, 2022. So talagang mas gubad na sila, pa sila rin nagsusumbong yung mga kapitbahay niya. Meron na. And bakit ang lakas ng loob niya? Parang hindi siya tatakot na nung hinuli mo siya, nagsiselebrate yung mga iba. Well, kasi ganito yan Yung mga nagva-violate, sinasabi ko, nakasanayan. So once kasi na nakasanayan na nila yan, normal yan sa isang kapitbahay, sa isang community. Pag ikaw nagsumbong sa kanya, magagalit siya sa'yo. Diba? Pag ako nagsumbong, magagalit siya sa akin. So ngayon, ang nangyayari, let's just be quiet. Wala na lang magsasalita. Let's wait na lang kung mayroong authority naman ita. So ang nangyayari ngayon, nakita ng mga tao how you work, na wala naman tayong pinapanigan. Sinasabi nga nila, nung second or third, nung last na punta ko na, sabi niya, Sir, for how many years ikaw lang ang nagpatino kay nanay? Si nanay talaga kay nanay talaga nakafocus, no? Kasi daw, may kilalang ganito, kaibigan si ganito. So sabi ko, doesn't matter di ba? Kung may kilala ka, hindi ba nga mas dapat nakakahiya? Kaya nga sabi ko sa kanila, nakakahiya na po, yung mga kapitbahay nyo na, nagsusumbong, ganon. Hindi sa pinapahiya ko siya, but I try to make her realize na, nakakahiya na, yung nangyayari. Kaya end of the tawag nga nila doon, kalye serye ni nanay. Yung on the end of it, si nanay mismo nagsabi, nagpapasalamat po kay Sir Gab kasi, I just can't remember the exact term, pero parang something like, napatino niya. So, parang na-realize niya na may mali talaga siya. Ang maganda dun sa clearing operations mo, you give them like a deadline naman, di ba? Yes. So, you give them a warning first and then you clear after how many days? Well, normally kasi, pag nagki-clearing kami, pag mga major thoroughfares, mabuhay lanes, alternate routes, wala nang warning yan. Kasi we've been clearing it for how many years already. So like, case in point, yung kay nanay, yung tindahan ni nanay. That was the first time I entered that street. Kaya sabi ko, sige, bigyan kita ng chance, tatanggalin ko a portion of it, then I'll give you a chance to fix it on your own. Which, yun naman talaga ginagawa namin. Or for example, yung iba naman, tatanggalin ko yung tolda, tatanggalin ko yung tent, pero yung mga yan, iwan ko kayo mag-ayos. So I give them maximum up to third chance. First time, pagsasabihan kita, ano dapat mong gawin, meron akong kukunin. I will remove your tent, I'll remove your umbrella or whatsoever. Kapag hindi nila tinanggal. Hindi, on the first time, may tatanggalin ako. Pero something minimal pa lang. On the second time, pag bumalik ako, pag meron pa rin yan, hindi ka nagbago, ay tatanggalin ko na yung bangko, tatanggalin ko na yung cabinet. But still, whatever structure is there, like for example, meron kang fixed na wall, I'll leave it as is. Sa kanya parang may screen, diba? Sa kanya may screen. So sabi, ang ginagawa ko, bahala kayo mag-ayos On the third time, bumalik ko, andyan ka pa rin at wala ka pa rin ginagawa. Akala yata niya walang follow-through. Skog, ilabas ang maso. Diba? Ganun ang ginagawa namin. Pero yung mga paninda? I don't like getting stocks or mga paninda ng mga kababayan natin. Why? Yung nga lagi ko sinasabi, we remove obstructions but we do not remove yung chance for them to make a living. Bakit? Tama. Sasabihin na, tinanggalan nyo ng pwesto, paano maghanap buhay? Pwede pong mag-online. You can sell it on marketplace. You can sell it sa kapitbahay mo. Or, minsan nga sinasabi ko na meron po kayong pwesto sa loob. Patingin nga, ganito. Tibagin nyo po to, buksan nyo ng isang bintana. Diyan kayo magtinda sa loob ng bahay. Di ba? So, I give them an option. But yung paninda, the item itself, ayoko. Kasi, most likely, alam naman natin yan di ba? Ang hirap ng buhay. Para makakuha ng stocks, baka inutang pa yan. So, alam mo yun, tinanggalan mo na sila ng pwesto, tatanggalan mo pa ba ng hanap buhay talaga? Which is no. And I'm sure baka walang business permit yung mga yan.
Well, yun nga rin sinasabi Diba? ko minsan, lalo na sa mga makukulit. Makikipagtalo pa po ba kayo? Huwag nyo na pong hintayin na silipin ko ang business permit nyo. May business permit po ba kayo? Wala. O, sige na, wala. Magligpit kayo. Oo. Kasi 'di ba, mas delikado 'yon, no? Yes. Sa tingin niyo, sir, bakit kanina yung mga clearing operations, ito mga motorista, bakit ba matigas ang ulo ng mga motorista sa Pilipinas? 1, nasanay. 2, lack of information. 3, entitlement. Even entitlement. Entitlement. Why do you say entitlement? Entitlement kasi, di ba usually sinasabi, entitled ang isang tao because he is in position, may kilala, or iba naman kasi may pera. Hindi. Ngayon, ang being entitled is just because I can do so, I want to do so. Ganun nangyayari. Labas ng bahay ko yan eh. Akin yan. Paparadahan ko yan. There was this apprehension that we encountered few months ago. Nakalagay na doon, mabuhay lane, no parking. They kept on arguing with me na you cannot come in, just enforce the law because this is a private. Parang, paano naging private to? Kasi tapat daw ng bahay. Okay, I understand. It's in front of your house. But the question is the sidewalk and is the road part of your property? Diba? Yeah. Kaya minsan nahirit ko eh. Sige po, pakita niyo po yung titulo. Pag napakita niyo yung titulo, sige po, hahayaan ko kayo. Palagi ko naririnig Diba? yun. So, the sense of entitlement, nagiging way too much na to the point na kahit sino na lang, just because I want to, gagawin ko. It connects to lack of discipline, lack of respect. Wag na yung takot eh. Wag na tayo matakot sa batas. Respetuhin na lang natin yung batas. True. Okay. Sir Gab, sa tingin nyo ba kaya yung iba nakikinig sa inyo is because may kamerang nakatutok at alam nila magte-trending sila pag matigas ang ulo nila? Well, I don't think so. Kasi sabi ko nga, whether there's a camera or none, sinasabi ko nga it will just be the same. Hindi kita pagbibigyan. Kung mali ka, mali ka. Diba? So, kung may mali tayo na ginagawa, kahit wala pang camera yan, hindi kita pagbibigyan. We've encountered several violators. Kasi it's not all the time na may camera eh. Most of the time, pag wala, cellphones lang namin for our own protection. Yeah. Pero hindi na lumalabas. Kasi nga, perception na, sinasabi na kasi may camera, kaya malakas loob. Hindi po. Kahit walang camera, pag alam namin na sa tama kami, we will enforce what is right. So kayo naman, sa amin, lagi nga sinasabi ko rin gusto niyo ng pagbabago. Nagyareklamo kayo, traffic. Nagyareklamo kayo. Ang dami na didisgrasya, walang malakaran. Balik ko sa inyo yung tanong. Bakit may nadidisgrasya dito? Bakit may nahagip nung isang araw na bata? Kasi may nakaharang sa bangketa. Exactly. Nakaharang sa bangketa, alisin niyo yung harang. Ngayon, may ribat. Kasi yung nasa harapan namin ginaya lang namin. Ngayon, balik ko naman sa'yo. Kung siya may mali, ba't mo gagayahin? Hayaan mo siya magkamali. Pag dumating ang operation, siya ang malilintikan. Hindi kayo. Di ba? So doon, nagkakaroon sila ng, no? Tapos minsan nakakatuwa, pag dumating ako, like for example, somewhere in Manila, Tondo. Una, syempre, dadating yung tao ko, tatanggalin yung tent. Makikipag-agawan. Pag ako biglang nag-step in, teka lang, bitaw mo yan. Paglingon, si Sir Gab, sunod na lang tayo. Parang disciplinarian sa Chinese school eh. Pag dumating yung disciplinarian, magtatago lahat ng mga estudyante eh. So yung mga videos nyo, did you expect it to go viral? No. Actually, hindi ako. Personally, I'm not really a social media savvy person. I have a TikTok account for how many years already, naka-private, na wala namang post. I just use it to browse. Out of nowhere lang. Sabi ko, wala akong magawa one day. Sabi ko, sige, yung video na yung sa YouTube na sumasama sa aking vlogger si dada ko. Sabi ko, subukan ko i-cut. Kasi merong lesson doon eh. Pinagpipilitan niya na yung bangketa property niya. So doon ako medyo sabi ko, teka, post nga natin to. Kasi it will serve as a lesson to other people na ang bangketa, kahit na nasa harapan ng bahay nyo, hindi sa inyo yan. So it's more of I want them to learn from it. Yeah. Pinost ko, so pag-post ko, so hindi ko na pinansin. Paggising ko the following day, gulat ako, ang daming notification. Then people were messaging me, nas TikTok ka pala, ganun. Okay, TikTok, sige, fine. After a few hours, pagkagising ko, pagtingin ko dun sa views, 1.6 million views. So doon ako nagulat, sabi ko, ano meron? Tapos doon ako nainganyo, sabi ng tao, pare, why not post your operations for people to learn? Kaya nga lagi ko sinasabi, marami nagsasabi, hindi, para kumita lang yan. No, yung TikTok, there's no monetization in it when you post videos. And it's not about for publicity also. Kasi ako, I post it just the mere fact na I want you to learn. Kasi nga, ang problema natin sa kalsada, it's not just about the lack of enforcement eh. We can only do so much. Kahit i-enforce natin ang enforce yan, pero kung ang tao hindi alam ang tama at ang mali, we can do nothing about it. So we enforce it, at the same time, we educate people. Yun ang ginagawa namin. Question yung mga Paolo. yung mga readers natin, yung mga listeners natin, may mga tanong. Paolo, what is the long-term plan of the MMDA to prevent illegal parking
in Metro Manila? Okay. Well, long-term plan, this does not only consist of MMDA. This has to be a collaborative effort between the LGU, the other agencies such as DOTR, barangay, and even mga private entities. Yeah. So isa yan sa mga nakikita nating problem is the lack of parking spaces. So for one, sinasabi ko, hindi natin pwedeng pigilan ang mga kababayan natin bumili ng sasakyan. Why? More purchases means economic growth is good. Pipigilan mo, babagsak ang ekonomiya. Babagsak ang mga nagbebenta ng sasakyan. So, it's a juggle between economic advancement and safety and kaayusan sa lansangan. Yeah. So, what do we have to do? The environment will not adapt to us. We will be the one to adapt to the environment. So, isa sa mga long-term plans that we are seeking and hopefully ma-propose natin with the collaboration of the local government units in the private sector, magkaroon tayo ng mga integrated parking areas. There are a lot of properties sa mga cities, even in barangay, na nakatenga. Meron bang may-ari niyan, probably wala siyang planong tayuan, probably wala siyang capacity to build it. So why not open it up, collaborate with the barangay, turn it to a parking slot, which in a win-win situation. Kikita yung may-ari ng lupa, kikita si barangay because there's taxes to be paid. Government will earn from it. At the same time, yung mga walang parkingan, magagawa ng paraan, magkakaroon ng parking. So that's one thing that we are looking into na short term. Kasi pag nakita mo, pag nag-clearing kami, ang daming vacant lots. Ang dami na hindi ginagamit. Was there a time na naawa ka dun sa traffic violator na, di ba, tinitikitan yung mga dumadaan sa bus lane, sa mga nag-illegal parking. Meron. Diba? Or Naawa ka you na. gave them a break. Parang anong ginawa mo nung time na yon? Kwento mo sa amin. Kasi ang MMDA may puso yung mga yan eh. Yan. Diba? Actually, ang batas walang puso, pero yung nag-enforce may puso. Pero, it's very seldom that I give chances. Why? Hindi sa matigas ako. Pero ito lang ang tanong. You are a driver with a valid driver's license. Magva-violate ka, for example, ng no loading, unloading. At mismo doon sa traffic sign pa ng no loading, unloading. Pwede ba kitang pagbigyan? No. Why? One, meron kang lisensya, nag-training ka, nag-seminar ka. Two, there is a traffic sign already that states kung ano yung pwede at bawal. Bakit doon ka pa nagbaba? Yung iba sasabihin sa akin, Sir, maawa na po kayo. Yung kinita ko ngayong araw, pambibili ko na lang ng bigas, etc., etc. Ako naman, ang pakonsuelo na lang namin, sige po, pwede nyo hindi bayaran yan today. Next week nyo na lang bayaran. Hindi, pero kasi, ang hirap magbigay ng konsiderasyon, especially if you are blatantly violating. Diba? Kita mo nga no U-turn, mag-U-turn ka. Kita mo na nga nandyan yung clearing operation, lumabas ka pang na nakamotor na walang helmet. Diba? May mga ganong instances nakakatawa. Merong lumabas one time, somewhere in Quezon City. Naglalakad ako. Tapos nakita ko siya, tinignan ko siya. Tapos tinawanan ko na. Sabi ko, walang helmet eh. Sabi ko, bumalik ka kung ayaw mo matikitang kita. Alam mo ginawa? Sinalubong niya ako lalo. So ako naman, nainis ako. Sabi ko, pinababalik kita. Ba't mo ako sinalubong? Ano ito? Sabi ko, wala na ba kayong respeto? Alam mo sabi sa akin? Sir, na-starstruck po kasi ako sa'yo. Magpapapicture ako. Pero okay lang, tikitan mo ako. So ako naman, nainis ako. Pero nawala yung inis ko kaagad kasi natawa ka na lang ako. Pero nakakatawa kasi tinanggap niya yung violation niya. Kasi sabi ko, sige, walang problema, magpa-picture ka. Pero kasi may violation ka. Sir, okay lang, may mali talaga ako eh. Nagmamadali kasi ako kasi nabalitaan ko, andyan ka daw. Baka umalis ka. So, yun, very seldom I give chances. So, pero, sa mga vendors, mga illegal obstruction, dyan ako nagbibigay ng chances. Kasi, every day they are there. Every now and then, binabalik lang nila yan. That's why I give, sabi ko kanina, first, second, up to the third chance. Pero meron pa akong hindi lang third chance. There was, until now, may chance pa rin siya. Hindi ko pa nababalikan eh. Fifth time na. Fifth time na. So yung mga ganong instances, I think there's something wrong already. Hindi na po yan lack of information. It's not a lack of education, but pananadya. Okay. Yun. Nagbago ba ang buhay ninyo simula nung nagte-trending kayo sa social media? Pag kumakain ba kayo sa restaurant, yung manager, pag nakita kayo, sinasabing, Sir Gab, on the house na yan dahil idol ka namin. There are instances but I decline. I refuse to, for example, yung mga sabihin, hindi, okay na po yan. No. Bayad ako. Bakit? Especially yung sa mga maliliit na negosyo. Kasi ang sa akin, negosyo yan. Diba? If you want to give something to us or to me,
it should not affect your business. Kasi imagine mo, ililibre mo ko, magkano yun, di ba? Hindi ko naman alam, di ba? Magugulat na lang ako sa pag-bill ko. Waiter, bill out. Sir, on the house. Ay, hindi. Ang dami ko in-order eh. Di ba? Oo. Tsaka ako kasi, pag kumain ako, like for example, on a normal weekday, kasama ko tao ko eh. Yeah. Hindi ako, well, probably siguro, hindi naman lahat, pero I'm not the type of person na kung kasama ko driver ko, bahala ka dyan maghintay. Ako kakain. No. Kung anong kinakain ko, yun ang kakainin niya. Oo. Pareho tayo. Because I treat my men as part of not only just a team, but as an extension of my family. Kasi nga, sinasabi nga nila, di ba, yung trust ng mga tao mo, it's gained kung how you treat them. So kung tatatuhin mo silang bilang tauhan lang, sila, sino ka ba? Di ba? Yeah. Kung may aberya, hindi kita proteksyonan. At least ngayon, ako, I stand up to them as long as alam kong tama sila. In return sila, they do the same for me. So, uso na ngayon yung nagpapapicture tapos lalagay yung papaskill yung picture nyo dun sa mga restaurant. Pang pwedeng o kumain dito si Sir Dami Gabriel sa Go. Binondong, ganun, Oo, diba? kaya minsan parang pag politician or yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, parang protection yan eh. Well, sa akin naman, ang sinasabi ko nga, walang problema magpa-picture kayo, pero huwag niyo akong gagamitin. Di ba? Alam yan, especially my friends. Pag nahuli, ito nga nakakatawa. Kaibigan ko nahuli. Pinsan ko nahuli. A fiancé ko nahuli. Hindi ako ginamit. Nagpa-ticket. Di ba? Nagulat yung enforcer. After niya isulat yung ticket, na pinsan ko pala, fiancé ko pala. Yeah. Hindi niya naman ang gagawin niya. Sabi ko nga sa kanila, hindi, kunin yung ticket. May violation kayo eh. Kasi ang sa akin, kung ako mismo, pamilya ko, or kaibigan ko, may violation, aarborin ko. How will I implement it to others? Diba? Yeah. Sasabihin, ayan na naman, pagkaibigan, kakilala, absuelto. Which is no. Wala akong, ever since na nag-umpisa ako sa operations, even sa sakyan ng kakilala ko, pinsan ko, na tow na sa impounding, hindi ko inareglo. Okay. Yeah. Hinayaan kong matow. Ang sabi ko lang sa kanya, sige, the least that I can do, ako magbayad ng kalahati. Yung iba naman sinasabi, syempre pag hindi ko matanggihan, for example, pinsan talaga na very close. Sige, okay na yan, kunin mo na ng sakyan. Tapos ako nagbabayad. But I don't tell them. So yung mga po dyan hindi ko po pinabubura, ako nagbabayad. So hinay lang. Oo. Ayun, so Zar, kasi dati may MMDA nang huli sa presidente. Nagtakbuhan sila. 'Di ba? Tapos may mga iba nang huli ng ng mayor na nung nalaman na promote. What if halimbawa lang may nahuli kang mataas ang posisyon? Anong gagawin ninyo? Paano nyo kakausapin? Well, the same on how I speak, communicate with normal citizens. Kasi ako naman, I give respect no matter who you are. Kahit nasabihin na natin, driver po yan ng jeep, driver po ng taxi yan. Kung ano pakikitungo ko, the same. I always start with, wait lang, may violation po kayo. Pasensya na po, hindi ko kayo mapagbibigyan. There's always, kaya sinasabi nila sa akin Sir, ba't ka humihingi ng pasensya? May mali sila. Ako naman, what's wrong? Humingi ka ng pasensya kasi hindi mo siya mapagbibigyan. Di ba? So, for me, kahit sino pa yan, as long as you have a violation, we'll just issue a ticket. Kaya ako lagi ang sagot ko Sir, simpleng traffic violation. It's just a mere traffic violation. Hindi na natin kailangan damay ng ibang tao. That's it. Ayun. Zar, ano mo gusto mong tanong galing sa iyong Facebook? Yun lang, yung isa lang. May nagtatanong dito kanina, kalimutan ko yung pangalan. Kung napipikon ba raw kayo? Or yung mga tao, mga team ninyo, kung napipikon ba, kapag kayong talagang inaaway kayo ng mga violators? Ang bilin ko sa mga tao namin, extend the maximum of the maximum tolerance that you can give. Kasi in public, kahit na sila ang nanguna, nanakit, minura ka, pero once na ikaw ang gumante, you'll be the one who will be in the limelight in public. Kasi ikaw ang public servant. So, hayaan mo sila, murahin ka, awayin ka, take a step back. Hampasin ka, take a step back. Sir, ba't mo ko inampas? Take a step back. Diba? Ganun lang yan. Pag hindi nyo na kaya, ang lagi radyohan nyo ko. Kasi syempre sa haba ng operation, nung area namin, syempre I cannot be tabi lahat ng tao ko. So, kung napipikon, oo naman. Diba? Sino ba namang hindi kung talaga makulit? Pero ako naman, I turn yung pagkapikon into something different. Hindi yung pag napikon ako sa'yo, papatulang kita. Hindi. Pag napikon ako, I'll make sure na pagtapos natin mag-usap, marirealize mo na mali ka.
Yun ang sa akin. Galing ito kay Cheese. Yun yung pangalan niya. Cheese. Oo. Okay. Yun. Kasi, ngayon, pakitanong ko, napipikon ba? Di naman po siguro si, yan. Hindi, iba yung, iba naman. Yun. So, Sir Gab, bukod sa, syempre, marami nagpapapicture sa inyo, may mga ba sa inyo na, Sir, gawan ka namin ng merchandise. Diba? Natin, para meron kang tagline, do you want to run for public service? Okay. Siguro pwede na natin sagutin yan. Oo. Running for public service, no. I don't see myself Public office. as Ganyan. someone who is probably in politics, di ba? I'm happy with where I am right now. I just want to expand my horizon, expand whatever changes that we can do. Okay na ako dun eh. Kasi mahirap eh. Sabi nga nila, di ba, you do something, may masasabi. Wala kang gawin, may masasabi. Tama. So it's a hard thing to do. It's something na mahirap gampanan. Ngayon, as regard naman sa merchandise, meron. Nakita niyo yung t-shirt na SCOG. Ano yung SCOG na? Kasi ang SCOG stands for Sidewalk Clearing Operations Group. Ah, Yun yung okay. nakatouch sa Yeah. Special Operations SCOG. Group ko. So there's this local shirt brand. Okay lang ba yan natin? Yeah, pwede. Ano yun? Ayun, shout out kay Team Manila. Ayun. Ah, Iba nila, wow. oo. Team Manila. So they made a slogan about SCOG. Ang nakalagay doon, I just can't remember the exact word, pero striving for clear and orderly grounds. Wow. Oh, yun yung nakanda sa SCOG. It's more on lang, kasi nakakatuwa. They appreciate what we are doing. Nice. Saka nakakatuwa rin in such a sense na mula kabataan hanggang sa may edad na, hanggang sa mga businessman, Yeah. and even up to the extent, yung mga kababayan natin, I've read comments from Dubai, Germany, Japan, Hong Kong, Taiwan. Meron pa ang gumagaya sa akin sa Taiwan eh. Oo. Skog, pakikuha na to. So, I'm happy and I appreciate that people they understand. They're beginning to understand yung gusto nating pagbabago. Kaya sinasabi ko lagi, you want change, tulong-tulong. Hindi yung gusto mo ng pagbabago, umpisa mo sa sarili mo. It does not apply anymore ngayon eh. Gusto mo ng pagbabago, tulong-tulong tayo. Ayun. Diba? Oh. Dami ngang nanonood ng videos niya. Oo, yung mga dami. tipong mga adulting is watching Will Go videos. Oo. Pero sir, ito, para sa mga immortal na nakikinig ngayon, ano ang tip mo para sa kanila kung gusto nilang ma-promote sa trabaho? At lumaki ang sweldo, Siguro siguro yung compensation, yung sahod, it's always there. Kasi sabi ko nga, lahat tayo kailangan kumita, may pamilya tayo, we have to provide something else for our family. Pero kasi, if you want to excel in something, ang unang-unang kailangan mo isipin doon, going beyond. Kung ang trabaho mo is from point A to point C, syempre, bilang yung boss mo, point A to point C ka lang eh. Edi, sige, dyan ka lang. Everyone is doing their job from this point up to this point. But it's seldom an employee who will go beyond that. Kung ang trabaho mo, point A to point C, kung kaya mo naman gawin yan from A to Z, why not? Diba? Go beyond your capacity. Definitely, pag nakita ng upper management, nakita ng mga tao yan, I'm pretty sure they will appreciate that eh. Sooner or later, promotion will come. Upgrades will come. Higher salary will come. But the most important thing here is, yun nga sinasabi ko kanina eh, whether in public service, in private sector, the passion on what you do. Yeah. Kasi it will be hard for you to work kung walang passion. Kasi you will just treat your work merely as a work. So, ang dali mong magalit, ang dali mong mainis. Pero pag andun yung passion mo, masaya ka eh. Di ba? Masaya kang ginagawa to. Remember, it's a different thing. Remember, it's different. You work because you need to work. But you work because this is your passion. It's a totally different thing. Yeah. Yun. Ang ganda ng sinabi ni Sir Gab. Sir Gab, maraming salamat that you guested here Yeah, thank sa you. Underpaid. Thank you very much, Sard. Thank you very much, Sir Stan. Yun talagang kita nyo naman mga immortal, napaka-special ng episodes natin para sa inyo. So, palakpakan natin si Sir Gabriel Go. Papalakpak talaga tayo. Palakpak tayo. Ayan. Maraming Si salamat. Tito Jeff, It's an honor to be here and nakakatuwa at least from the different channels of audience, 'di ba? Yeah. Nalalaman nila and they appreciate what we are trying to do. It's not just about cleaning the roads. This is also about, sabi ko nga lagi, tatlo lang 'yan. Self-discipline, being sensitive, and consideration. Ayun. So, Zar, anong masasabi mo?
So, hindi na ako magpa-park dun sa West Avenue. Alam mo ba, sabi ko sa kasi, sorry pero nung Saturday kasi, punta ako sa West Ave. Binaba ko yung packages na susoli ko sa Flash Express. Pinark ko yung kotse sa may Mercury. Doon sa may Mercury. Tapos, nagki-clear na pala sila dun sa dulo. Sabi ko, oh my God, nakakaya pala to. Pag nato yung sasakyan ko, tapos makikita interview. ka pa ni dada ko na nakikiusap. Sir, pasensya na, bago lang ako rito. Ay, nasa may Mercury yun, di ba? Oo. Bibili lang po ako ng gamot ng nanay ko. Kaya gano'n, kung ano nung papalusot na sasabihin mo. Kasi emergency diba? lang po. Gano'n. Pero hindi naman ako inabutan. Pero hindi ko nagagawin ulit yun. Munti ka na kasi. Munti ka na. At least you learned your lesson, di ba? So there you have it, guys, mga immortal. For Sir Gabriel Go, Zar de los Reyes, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. So sana hindi kayo pasaway sa kalsada. Tama. Mga immortal dyan. Thanks for listening and watching. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.